Gumising ka na may tuyot na bibig. Parang may naglagay ng bulak sa loob ng iyong lalamunan habang ikaw ay tulog. At ang unang pumasok sa isip mo, uminom kaya ako ng sobrang maalat kagabi? O baka hindi lang ako nakainom ng sapat na tubig? Pero paano kung ang sinasabi sa iyo ng iyong katawan tuwing umaga ay mas malalim, mas seryoso, at mas delikado pa pala kaysa sa iniisip mo? Panahon na para putulin ang pagpapaliban at harapin ang katotohanan ito. Kasi ang simpleng dry mouth na ito na madalas nating binabalewala ay hindi lang simpleng dehydration. Ito ay isang senyales, isang babala na may nangyayari sa loob ng iyong katawan habang ikaw ay natutulog. At kung patuloy mo itong hindi papansinin, ang maliit na abala na ito tuwing umaga ay maaaring maging malaking problema sa iyong kalusugan sa hinaharap. So, gusto mo bang malaman kung ano talaga ang sinasabi ng iyong katawan? Tara na at ating alamin ang mga posibleng dahilan, mula sa pinakakaraniwan hanggang sa mga seryosong kondisyon na maaaring nakalink sa sintomas na ito. At higit sa lahat, malalaman mo kung ano ang mga dapat mong gawin para hindi na ito maulit at maprotektahan ang iyong kalusugan sa pangmatagalan. Una sa lahat, unawain natin kung ano nga ba ang dry mouth o ang tawag dito sa mundo ng medisina ay xerostomia. Ito ay ang kondisyon kung saan ang iyong mga glandula ng laway ay hindi nakakagawa ng sapat na laway para mapanatiling basa ang iyong bibig. At ang laway ay hindi lang basta tubig. Ito ay isang mahalagang fluid na tumutulong sa pagtunaw ng pagkain, paglaban sa bakterya, at pagprotekta sa iyong mga ngipin laban sa pagkabulok. Kaya kapag kulang ka sa laway, parang nawala ng depensa ang iyong bibig. Ngayon, isipin mo, ang laway ay natural na bumababa ang produksyon habang tayo ay natutulog. Ito ay normal lamang. Ngunit, may mga bagay na maaring magpalala nito at maging dahilan kung bakit sobrang dry ng iyong bibig pagising mo sa umaga. At dito tayo pumapasok sa mga pangunahing salarin na maaring nagiging sanhi ng iyong morning dry mouth. Marahil ang pinakakaraniwang dahilan ay ang paghinga sa pamamagitan ng bibig habang natutulog o ang hilik. Kapag humihilik ka o nakabuka ang iyong bibig habang natutulog, ang hangin na dumadaloy sa iyong bibig ay nag-e-evaporate ng moisture kaya't nagigising kang tuyot na tuyot. Maaring ito ay dahil sa baradong ilong, allergy, o simpleng ugali lamang. Kung minsan naman, ang iyong mga iniinom na gamot ang nagiging sanhi ng iyong pagkatuyo ng bibig. Oo, may daan-daang mga gamot mula sa reseta hanggang sa over-the-counter na ang side effect ay ang dry mouth. Ang mga gamot para sa high blood pressure, depression, anxiety, allergies, at mga muscle relaxant ay ilan lamang sa mga karaniwang salarin. Kung napansin mong nagsimula ito nang mag-take ka ng bagong gamot, malaki ang posibilidad na ito ang dahilan. At syempre, ang dehydration ay isa rin sa mga pangunahing sanhi. Kung hindi ka umiinom ng sapat na tubig sa buong araw o kung uminom ka ng alak o caffeine bago matulog, tiyak na magigising kang nauhaw at tuyot ang bibig. Ang alak ay may epekto na nakakabawas ng produksyon ng laway at nagpapataas ng fluid loss, kaya isa ito sa mga dapat iwasan kung ayaw mong magising na parang humigop ng buhangin. Kaya, ito na ang unang hakbang. Kung ang iyong morning dry mouth ay sanhi lamang ng mga nabanggit na dahilan, kadalasan ay madali itong maayos. Ngunit paano kung hindi ito ang kaso? Paano kung kahit anong gawin mong pag-inom ng tubig, naroon pa rin ang tuyot na pakiramdam sa iyong bibig tuwing umaga? Ito na ang punto kung saan kailangan nating seryosohin ang sitwasyon dahil maaring ito na ang babala ng isang mas malalim na sakit. Ito na ang bahagi kung saan ako nagsisimulang mag-alala para sa iyo. Kasi ang persistent morning dry mouth ay maaring isa sa mga maagang sintomas ng obstructive sleep apnea o OSA. Ang sleep apnea ay isang kondisyon kung saan ang iyong paghinga ay paulit-ulit na humihinto at nagsisimula habang ikaw ay natutulog. Isipin mo, ang iyong daanan ng hangin ay sumasarado, kaya't ang iyong katawan ay napipilitang gumising sandali para huminga. Madalas ay may kasama pang malakas na hilik o paghingal. Kapag ito ay nangyari, ang iyong katawan ay na-stress at naglalabas ng mga stress hormones tulad ng cortisol at adrenaline,
na maaaring magdulot ng insulin resistance at makapagpataas ng blood sugar levels. Ang dry mouth na iyong nararamdaman ay isa lamang sa mga palatandaan na ang iyong pagtulog ay hindi mahimbing at may mas seryosong nangyayari. Kung madalas kang magising na may pananakit ng ulo, sobrang antok sa maghapon, at may napapansin kang paghinto sa iyong paghinga habang natutulog, ito ay mga pulang bandila na dapat mong ipatingin agad. Ngunit hindi lang sleep apnea ang dapat nating bantayan. Isa pang malaking senyales na hindi mo dapat balewalain ay ang posibilidad ng diabetes. Ang mataas na blood sugar ay maaaring magdulot ng dehydration at makapagpababa ng produksyon ng laway. Kapag ang iyong katawan ay hindi makapag-produce ng sapat na insulin, ang iyong blood sugar ay tataas at ang iyong mga bato ay magsisikap na ilabas ito sa pamamagitan ng iyong ihi na nagiging sanhi ng labis na pag-ihi at dehydration. At ang resulta? Ang matinding pagkauhaw at ang dry mouth na nararamdaman mo tuwing umaga. Kaya kung ang iyong dry mouth ay kasama ng madalas na pag-ihi, labis na pagkauhaw, at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang, huwag mo na itong ipagpaliban at magpatingin ka na sa doktor. Ito ang mga senyales na ang iyong katawan ay sumisigaw na ng tulong at ang simpleng dry mouth ay ang unang boses nito. Hindi lang sleep apnea at diabetes ang dapat mong malaman. May mga autoimmune diseases din, tulad ng Sjogren's syndrome na maaring maging dahilan ng iyong tuyot na bibig. Ang Sjogren's syndrome ay isang kondisyon kung saan ang iyong immune system ay umaatake sa mga glandula na gumagawa ng moisture, kabilang na ang iyong salivary glands at tear ducts. Kaya't kadalasan ang dry mouth ay kasama ng dry eyes at joint pain. Kung nararamdaman mo ang mga sintomas na ito ng sabay, malaking posibilidad na ito ang dahilan. At paano naman kung ang iyong tuyot na bibig ay may kasamang parang nasusunog na pakiramdam o kaya ay may puting patches sa iyong bibig? Maaring ito ay senyales ng oral thrush, isang fungal infection na mas karaniwang nagaganap kapag kulang ang laway sa iyong bibig. Ang laway ay natural na panlaban ng katawan laban sa mga impeksyon, kaya kapag ito ay bumaba, mas madaling kapitan ng iyong bibig ng mga ganitong uri ng problema. Kaya nga, mahalaga na maging mabusisi tayo sa mga sintomas na kasama ng dry mouth. Hindi ito basta-basta. Kung ito ay persistent at may kasama pang ibang sintomas, hindi na ito simpleng nagkulang lang sa tubig. Ito ay isang medical puzzle na kailangang lutasin ng isang profesional. Ngayon, syempre, huwag tayong magpanik agad. Ang simpleng morning dry mouth ay maaari pa ring sanhi ng mga nabanggit na lifestyle factors. Ngunit ang punto ko ay, huwag mo itong i-dismiss. Huwag mong sabihing wala lang yon. Dahil sa mundo ng kalusugan, ang mga maliliit na senyales ay kadalasang nagiging malalaking problema kung hindi napapansin ng maaga. Kaya, ang unang hakbang na dapat mong gawin ay ang mag-self-assessment. Obserbahan mo ang iyong katawan. Ano pa ba ang nararamdaman mo bukod sa tuyot na bibig? Ikaw ba ay laging pagod? Madalas bang sumasakit ang ulo mo sa umaga? Napapansin mo ba na madalas kang magising sa gitna ng gabi? Ang mga sagot sa mga tanong na ito ay makakatulong sa iyo at sa iyong doktor na malaman kung ano na nga ba ang ugat ng problema. At pangalawa, huwag kang matakot na kumonsulta sa doktor o dentista. Ang iyong dentista ay isa sa mga unang makakapansin ng senyales ng dry mouth dahil makikita nila ang epekto nito sa iyong ngipin at gilagid. Ang iyong doktor naman ay maaaring mag-request ng mga test upang malaman kung ikaw ay may diabetes, sleep apnea, o iba pang kondisyon. Ang maagang pagsusuri ay susi sa maagang paggamot. Ngayon, paano kung gusto mo ng kumilos na yon at hindi na maghintay pa? May mga simpleng hakbang na maaari mong gawin sa bahay upang maibsan ang iyong morning dry mouth. Una, siguraduhin na ikaw ay well-hydrated sa buong araw at hindi lang bago matulog. Uminom ng maraming tubig at subukang maglagay ng isang basong tubig sa iyong nightstand kung sakaling magising ka sa gitna ng gabi. Iwasan ang pag-inom ng alak at caffeine sa gabi dahil ito ay nakaka-dehydrate. Pangalawa, kung ikaw ay humihilik o nagigising na nakabuka ang bibig, subukan ang paggamit ng humidifier sa iyong kwarto. Ang humidifier ay naglalabas ng moisture sa hangin na makakatulton upang hindi matuyo ang iyong lalamunan at bibig habang natutulog.
Maaari mo ring subukan ang mga nasal strips upang mas gumanda ang daloy ng hangin sa iyong ilong at maiwasan ang paghinga sa bibig. Pangatlo, pangalagaan ang iyong oral hygiene. Magsipilyo at mag-floss araw-araw at gumamit ng fluoride toothpaste. Maaari ka ring gumamit ng alcohol-free mouthwash na espesyal na ginawa para sa dry mouth upang mapanatiling malinis at basa ang iyong bibig. Ang pagnguya ng sugar-free gum o pagsipsip ng sugar-free candies ay nakakatulong din upang pasiglahin ang produksyon ng laway. At panghuli, kung ang iyong dry mouth ay dahil sa gamot na iniinom mo, huwag mong itigil ang pag-inom nito ng walang konsultasyon sa iyong doktor. Maaring may alternative na gamot na hindi nadudulot ng dry mouth o maaring baguhin ang dosage nito. Ang iyong doktor lamang ang makakapagpasya nito. Kaya, upang ibuod ang lahat, ang morning dry mouth ay maaring simpleng abala, ngunit maaari rin itong maging isang mahalagang senyales ng iyong katawan. Mula sa simpleng dehydration at mouth breathing hanggang sa mas malalang kondisyon tulad ng sleep apnea, diabetes at autoimmune diseases, ang iyong katawan ay may paraan ng pakikipag-usap sa iyo. Ang mahalaga ay makinig ka. Huwag mong balewalain ang mga senyales na ito. Sa halip, gamitin mo ito bilang isang pagkakataon upang mas mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ang pagising na may tuyot na bibig ay hindi katapusan ng mundo, ngunit maaari itong maging simula ng isang mas malalim na pag-unawa sa iyong katawan. Simulan mga ngayon ang pagbabago sa iyong mga gawi, kumonsulta sa mga profesional, at huwag hayaang maging malaking problema ang isang maliit na senyales. Handa ka na bang kumilos? Huwag mong hayaang ang simpleng dry mouth na ito ay patuloy na maging senyales na binabalewala mo. Simulan mo na ang pagbabago ngayon bago pa maging huli ang lahat. At kung nakatulong sa iyo ang impormasyong ito at gusto mong matuto pa tungkol sa mga senyales ng iyong katawan, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang kaalaman. I-like mo rin ang video na ito para makatulong sa iba na magising din sa katotohanan ito. Salamat sa panonood at ingatan ang iyong kalusugan.